Isang magandang araw po muli sa ating lahat. At sa anong panig kayo ng Pinas naroon, unang mundo, umating pong muli ang pagpapala para sa araw na ito. Lahat ng tambay pong muli. At ng tanging puhunan lamang, mga logic ng buhay. Kaya pagka-subscribe mo, panoorin mo naman kung ano ang mayroon kay Makatang Tambay. Okay. Alam naman natin na hindi naman kalaliman ang mga pagtingin natin sa mga nangyayari sa ating mga nakikita, naririnig, napapanood. Kumbaga, simple lang naman tayong tao. Kaya kung ano lang naman yung ating mga bagay na naiisip at naaabot, yun lang din naman yung ipinaparating ko sa inyo. Dati pa, kahit gagaya nga ng sabi ko, simple lamang tayong tao. Dati pa, naiipalan talaga ako sa ginagawa ng mga congressman yan sa Kamara. Sa mga imbestigan nila, wala pa yung quadcom na yan. Ang iniimbestigahan pa lang nila dati pa yung tungkol sa secret agreement ni dating Pangulong Duterte yan nga sa Philippines. Hindi naman sasabihin mo na pro Duterte ako, kaya ang bigat ng loob ko sa mga tao na pumupuna o bumabatikos o tumutulig sa kay Duterte. Hindi ganun dahil ako naman kahit sabihin mo meron tayong pinapaboran, marunong din naman tayong tumimang-timbang o maging patas. Tinitingnan din natin yung kabilang panig at tinitingnan din natin yung kabilang panig. Pag may mga vloggers nga na palpak, kahit yung mga DDS, talaga tinitira ko rin naman, binabara ko rin. Ganon tayo, patas lang tayo. At kaya sinasabi natin ito, noon pa, iba yung kanilang manners na makikita mo habang sila ay nagdadaos ng mga pagdinig yan sa Kamara. Masyadong ang nagiging tingin natin sa kanila, sa ginagawa nila, pinapakita nila na sila talaga yung makapangyarihan. Ang ibig kong sabihin, abuso. Power of abuse na tinatawag. Abuse of power. Ganoon pag ay dominante na kaagad ang dating at arrogante para sa akin. Yung mga congressman natin, hindi ko naman nila lahat dahil siyempre 300 yun mahigit yun namang naroon wala pang 50. Pero yung mga taong ito na lagi nating nakikita sa eksena, ito yung sinasabi natin na in aid of legislation, yun nga yung parati nilang dahilan. Kaya sila kung bagang manalakab sa kanilang mga niimbita dyan o yung mga resource person nila, kanda iyak talaga ang bawat imbita nila rin sa pagsusumamo sa labis na panggugulat o panggigipit ng mga kongresistang ito. O at lalo itong napatunayan, alam nyo na rin ito, napanood nyo na ito. Nung magpahayag na si Congressman Marcolita, Rodante Marcolita, tungkol sa ginagawang ito ng mga kapwa niya congressman. Kaya nga raw siya hindi dumadalo sa quadcom na ito dahil nga hindi niya gusto yung mga ginagawa ng mga kasamahan niyang congressman doon. Ito pala, ayon sa kanya, siyempre isang batikang abogado ito, si Congressman Rodante Marcolita. Pag sinasabi mo palang in aid of legislation, kailangan may nakahanda ka ng panukalang batas na gagawin mo bago ka mag-iimbita ng mga resource person mo na kumbaga yun na lang yung kulang. Maaring mga taong ito ang matatanungin mo at makapagsasabi sa iyo na para magkaroon ng katiyakan o specific yung batas na sinusulat mo o ginagawa mo. Ngayon, kung hindi nga tutugon, pwede kang iset in contempt dahil para doon talaga yung sa batas na panukala na binubuo niya. Yung tinatawag ng in aid of legislation.
ito pala yun, hindi yung sasabihin mo na kailangan mag-imbestiga sila, magsagawa ng investigasyon. At pagkatapos habang sa kanilang mga pagtatanong, doon pa lang sila babalangkas ng mga batas. Kung kaya doon sila makakabuo. Mali pala yung ganong mga paniniwala o yung ginagawa ng mga sa Senado man yan o sa Kongreso man yan. Sila talaga, legit lang talaga sila na tagagawa ng batas. Pero ito ngayon, kaya nga sinasabi natin, wala pa man itong mga pahayag na ito ni Congressman Marcolita, naipala na nga tayo. At masyado tayong nagagarap pa lang sa ginagawang ito ng mga congressman. Sila na nga yung mismong korte. Kung sila magtanong at magliti, sila na rin yung NBI. Sila na rin yung CIDG. Kaya nga kung ikaw tatanungin at sumasablay ka ng pagsagot, matik, cite in contempt ka. Lalo na si Congressman Paduano. Biro mo ito na lang si Alice Go nung tanungin niya. Bakit hindi ka nagbibili samantalang billable naman yung isinampang kaso sa iyo? Ayaw sagutin siya ni Alice Go. At siyempre para nga doon sa kanyang karapatan na manahimik. Still remain silence nga di ba? Yun ang sinasabi ng abogado niya. Iniset in contempt niya. Dahil siya na rin yung gumawa ng conclusion na kaya hindi ka nagpipiyansa kahit billable yung kaso mo, dahil masarap yung buhay mo doon sa detain facilities ng PNP sa Campo Crame. Kaya ayaw mo magpiyansa, ayaw mo umalis doon. Kaya ikaw ay nagsisinungaling, I will cite you in contempt, sabi niya. Sabay kadugso na kaagad siya doon. Paragraph 11, section etc. bla 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 bla. May mga ganun na kaagad siya. Mali nga pala ang ginagawang ito ng mga congressman. Kahit noon pa lang, wala man tayong alam na tungkol sa batas na katulad ng inilantad na ito ni Congressman Rodante Marcolita. Nakita natin, arrogante nga yung kanilang mga nagiging gawi nilang mga resource person. At napatunayan natin na talaga sablay nga pala sila sa ginagawa nilang ito. Talagang makikita natin na sila ay sinusunod lang talagang utos. Silang mga script doon na yun ang kailangan nilang palitawin. Huwag silang hihiwalay doon. Kaya kinakailangan ipagpatuloy. Enjoy lang nila. Marahil yung inuutos nung nakakataas sa kanila. Enjoy nyo lang yung quadcom hearing na yan. Mag-imbita kayo na mag-imbitiga at usigin ninyo ng usigin. Pag nagsinungaling, katingin ninyo contempt. At ito yung nakikita natin. Ngayon, ito nga, naglabas nga si Marcolita ng mga ganito. Lalong-lalo natin napatunayan kung kaano kapalpak at ka-arrogante ang mga congressman na ito.